Matagal ko nang ipinangako sa sarili ko na hinding-hindi na ako babalik sa Barrio San Isidro. Doon nagsimula ang lahat, ang mga sigaw sa gabi, ang mga batang nawawala, at ang amoy ng dugo na parang laging sumasabay sa hangin. Pero nang mamatay si Tatay Ramon, wala na akong dahilan para umiwas. Ako si Andres, 32 taong gulang, isang dokumentarista. Umuwi ako para asikasuhin ang naiwan ng ama ko, isang lumang bahay na yari sa kahoy, katabi ng isang balon na matagal nang tinabyunan. Sabi ng mga matatanda, ang balon na iyon ay hindi kailanman dapat binubuksan. Ang una kong binisita ay si Inang Lucia, kapitbahay naming halos kasing tanda na ng baryo mismo. Pagkakita pa lang niya sa akin, napaatras siya. Bumalik ka, pabulong niyang sabi. Opo, Inang. Para po kay tatay. Hinawakan niya ang braso ko, malamig, nanginginig. Hindi pa tapos ang utang ng pamilya mo. Anong utang? Napatingin siya sa balon. Kumakain pa siya. Unang gabi ko pa lang, may narinig na akong parang may kumakamot sa ilalim ng sahig. Mabagal. Paulit-ulit. Parang may gustong umakyat. Bandang 3:00 ng madaling araw, may narinig akong tilian ng manok, sunod-sunod, parang isa-isang pinipiga. Paglabas ko, nakita ko ang mga patay na manok. Walang ulo. At sa lupa, may bakas ng paa na pabaliktad ang daliri. Kinabukasan, nakilala ko si Maya, isang barangay health worker. Siya lang ang mukhang hindi takot sa presensya ko. Alam mo bang bawal kang lumabas kapag gabi dito? Tanong niya. Bakit? Dahil may naghahanap tuwing hating gabi. Hayop. Umiling siya. Mas gutom pa sa hayop. Isang gabi, napanaginipan ko ang tatay ko. Nakatayo siya sa tabi ng balon, duguan ang bibig. Isara mo na, sabi niya. Hindi ko na kaya. Nagising akong pawis na pawis. Kinabukasan, tinanggal ko ang mga tabla sa ibabaw ng balon. Pagbukas ko, bumungad ang itim na kadiliman at amoy ng nabubulok na laman. May narinig akong boses mula sa ilalim. Andres, apo. Inamin ni Inang Lucia ang lahat. Noong araw, ang lola ko ay isang aswang. Isang manananggal na nakatira sa balon. Kapalit ng proteksyon sa baryo, nag-aalay ang pamilya namin ng dugo, manok, hayop, at kung minsan, tao. Nang tumanda ang tatay ko, sinubukan niyang tapusin ang sumpa. Tinabyunan niya ang balon. Pero ang aswang hindi namamatay sa gutom. Mas lalo lang siyang nagagalit. Sinabi ni Maya ang isang sikreto. Alam mo bang ikaw ang huling maaaring pumalit? Pumalit saan? Sa pagbabantay. Sa pagpapakain. Tumanggi ako. Pero nang gabing iyon, may nawala na namang bata. At ang huling nakita sa kanya. May kausap siya sa tabi ng balon. Bumaba ako sa balon dala ang sulo at itak. Sa ilalim, nakita ko ang isang nilalang, kalahating babae, kalahating halimaw, mahaba ang dila, pula ang mata. Dugo ng dugo ko, sabi niya. Oras mo na. Sinubukan kong patayin siya. Ngunit bawat hiwa, ako ang nasasaktan. Inamin niya ang totoo. Siya ang anak ng mga dating inalay. Lumaki siyang alam ang sikreto. Ang pakay niya, mawakasan ang sumpa sa pamamagitan ng huling handog. Ako. Itinulak niya ako sa harap ng aswang. Hindi ako namatay. Nagising ako sa ilalim ng balon. Ako na ang may pulang mata. Sa itaas, narinig ko ang sigawan ng baryo. Tahimik na ulit ang San Isidro. Pero tuwing hating gabi, may naririnig na bulong mula sa balon. Gutom na ako, at may isang bagong Andres na nagbabantay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nasa ilalim ng balon. Wala nang oras doon. Wala ring liwanag, pero nakakakita ako. Kita ko ang bawat bitek sa lupa, bawat uod na gumagapang, bawat patak ng dugo na tumutulo mula sa itaas. At higit sa lahat, ramdam ko ang gutom. Hindi ito gutom ng tao. Isa itong uhaw, malalim, parang may kumakain mula sa loob ng sikmura ko palabas. Narinig ko ang mga yabag sa itaas. May naglalakad sa paligid ng balon. Bata. Nanay, mahinang tawag ng bata. May naririnig po akong boses. Napapikit ako. Hindi ako sumigaw. Hindi ako gumalaw. Pero ang dila ko, humaba ng kusa, gumapang paitaas, parang ahas na uhaw sa init. Isang saglit lang. Isang hiyaw. Pagkatapos, katahimikan. At doon ko napagtanto ang pinakakakilakilabot na katotohanan. Ayaw ko nang tumigil. Sa loob ng ilang linggo, nag-iba ang San Isidro.
Wala nang nawawalang bata. Wala nang namamatay na hayop. Tahimik ang gabi, masyadong tahimik. Pero kapalit noon, ang mga tao ay hindi na lumalabas paggabi. Ang mga buntis ay biglang nagkakasakit. Ang mga matanda ay biglang nananaginip ng iisang panaginip. Isang balon. At isang lalaking may pulang mata. Ako. Isang gabi, bumaba si Maya sa balon. Hindi siya takot. Alam kong gising ka, sabi niya. Lumabas ako mula sa dilim. Hindi na ako mukhang tao, mahaba ang mga kuko ko, baluktot ang likod, at ang anino ko ay hindi sumusunod sa galaw ko. Masaya ka na ba? Tanong niya. Sinubukan kong sumagot, pero ang lumabas lang sa bibig ko ay ungol. Ngumiti siya. Ganyan din ang ina ko noon. Ikinwento ni Maya ang hindi sinabi ng matatanda. Ang sumpa ay hindi kayang wakasan. Isa lang ang kayang gawin. Ipasa. Tuwing 3 henerasyon, may isang Andres. Isang lalaking babalik. Isang lalaking pipiliin ng balon. At kapag napuno ka na, sabi ni Maya, maghahanap ka ng kapalit. Unang beses akong umakyat mula sa balon. Hindi na ako naglalakad. Gumagapang ako sa hangin. Nakita ko ang sarili ko sa bintana ng isang bahay. Isang pamilya ang kumakain. Tumigil ako. May bahagi pa rin sa akin na tao. May bahagi pa ring lumalaban. Pero nang umiyak ang sanggol, nawala ang lahat ng pagpipigil. Nagtipon ang mga matatanda ng baryo. May dala silang asin, bawang, at mga dasal. Pero pagdating nila sa balon, wala na ako doon. Sa likod nila, may aninong mas mahaba kaysa sa puno. Isa-isa silang bumagsak, hindi dahil kinain ko sila, kundi dahil nakita nila ang totoo. Isang gabi, bumalik ako sa lumang bahay ng tatay ko. Sa kwarto ko, nakita ko ang lumang camera ko. Pinindot ko ang play. Lumitaw sa screen ang dating ako. Normal, pagod, takot. Bigla akong napasigaw. Ang sigaw ko ay hindi tao. At doon tuluyang namatay ang Andres na tao. Paglipas ng maraming taon, may dumating na bagong lalaki. Pareho kami ng mukha. Pareho kami ng boses. Pareho kami ng pangalan. Andres po, sabi niya. Naghahanap po ako ng katahimikan. Sa ilalim ng balon. Napangiti ako. Sa bawat baryo, may balon. Sa bawat balon, may kwento. At sa bawat kwento, may isang hindi na umalis. Kung sakaling makarinig ka ng bulong sa gabi, na parang tumatawag ng pangalan mo, huwag kang lilingan. Huwag kang lalapit. Dahil baka, ikaw na ang susunod na Andres. Hindi agad bumaba ang bagong Andres sa balon. Ilang gabi siyang nagmasid, nakaupo sa gilid, tahimik, hawak ang flashlight, parang may hinahanap sa dilim. Ramdam ko siya. Ramdam ko ang takot niya. At ramdam ko rin ang pagkakahawig namin, hindi lang sa mukha, kundi sa bigat sa dibdib. Pareho kaming tumakbo pabalik sa baryong ito para magtago, pero pareho ring hindi alam na dito kami huhusgahan. May naririnig po ba kayo? Tanong niya minsan sa hangin. Ngumiti ako sa dilim. Hindi pa siya aswang, pero nagsisimula na ang tawag. Sa gabi, nananaginip siya ng balon. Sa panaginip niya, may kamay na umaabot pa itaas. Kamay ko. Nagigising siya na may putik sa kuko, may sugat sa palad, at may dugong hindi niya maalala kung saan galing. At sa bawat paggising niya, mas nagiging malinaw ang pulang mata niya sa salamin. Napansin ng baryo ang pagbabago. Hindi na ako lang ang pinapansin ng mga aso. Pati siya, umiiyak ang mga sanggol tuwing dumadaan siya. Ang matatanda ay biglang napapatahimat kapag nakikita siya. At siya na ba? Bulungan nila. Walang sumagot. Dahil kahit sila, takot sa sagot, may hindi ko pa alam noon. Ang balon ay hindi lang kulungan. Isa itong bibig. Bibig ng lupa. Bibig ng sumpa. Tuwing may nalalaglag sa loob, tao man o alaala. Lumalalim ang gutom nito. At ngayon, gutom na ito. Bumalik si Maya. Matanda na siya ngayon, pero malinaw pa rin ang mga mata niya, mata ng taong matagal nang tumingin sa halimaw at hindi na umiwas. Dalawa na kayo, sabi niya. Hindi pwedeng dalawa. Ano ang mangyayari? Tanong ng bagong Andres. Tumingin siya sa balon. Isa ang aakyat, isa ang mananatili. Hindi tao ang pipili. Ang balon ang magpapasya. Sa gabing iyon, umuga ang lupa. Pumutok ang mga bitek sa paligid. Ang hangin ay umikot pababa, parang hinihigop ang buong baryo.
Narinig namin ang boses. Hindi malakas, pero nasa loob ng ulo. Isa, hindi kami nagsuntukan. Hindi kami nagpatayan. Nagharap kami ng alaala. Ipinakita ng balon sa amin ang mga kasalanan namin. Mga iniwang tao, mga desisyong duwag, mga pagkakataong tumalikod kami sa dapat naming panindigan. Napahandusay ang bagong Andres. Ako, matagal ko nang tinanggap ang dilim. Sumigaw ang bagong Andres. Ayoko. Pero ang balon ay hindi nakikinig. Humila ang lupa. Hinayla siya pababa. At habang bumabagsak siya sa dilim, umangat ako. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Nakahinga ako ng hangin bilang tao. Umalis ako ng San Isidro bago mag-umaga. Hindi ako hinabol. Hindi ako pinigilan. Sa likod ko, bumalik ang katahimikan. Yung uri ng katahimikan na may kapalit. Sa bawat baryong madaanan ko, napapansin ko. May mga balon. May mga lumang puno. May mga lugar na ayaw banggitin ng mga tao. Ngumiti ako. Kung iniisip mong tapos na. Nagkakamali ka. Hindi namamatay ang aswang. Naglalakbay lang. At kung sakaling may dumating sa baryo ninyo, natahimik, pagod, at naghahanap ng katahimikan, huwag ninyo siyang paupahin malapit sa balon. Dahil baka, ako na yon. At gutom na naman ang lupa.